Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 27 at pag-usapan natin ang naging desisyon ng COMELEC pabor kay Senator Cheese Escudero. Nakalusot ang Senator Cheese Escudero at of course good news yun sa kanya. So tingnan natin bakit nga ba siya nakalusot dito sa kanyang naging problema patungkol sa campaign donor. At sinasabi noon, hindi ba na, nako, contractor yan. Bawal yan. Madaming bumatikos. Pero this time, nagbigay na talaga ng desisyon ang Supreme Court at cleared sa anumang prohibition, no? Ang Senator Cheese Escudero. Sige, pag-usapan natin mga clear. Pakinggan natin to. Over the 30 million peso campaign donation given to him by a government contractor during the 2022 elections. The ruling stated contractor Lawrence Lubiano's campaign donation did not violate a provision of the Omnibus Election Code because it was not established that Lubiano may have been used indirectly by Centerways Construction to contribute to the campaign coffers of Senator Escudero. In a statement, Escudero says COMELEC's ruling strengthens his faith in Philippine institutions, and it proves that truth prevails when the process is fair. Okay? So, yun mga clear. So, bakit nga ba? Kasi ang ingay-ingay talaga ng usapan na to, na contractor yun eh. Siya yung may-ari ng isang construction company, di ba? Na meron di umano mga kontrata sa gobyerno. Pero ang sinasabi nga nila, teka lang, personal kondonasyon yun eh. Pero sabi na iba, hindi pa rin mawawala na yan ay maaaring pondo ng Centerways Construction and Development Incorporated. So, ano ang nangyari at bakit na-clear si Senator Escudero sa akusasyon na di umano siya ay tumatanggap ng campaign funds or donation mula sa isang construction company na may kontrata sa gobyerno. Mga ka-clear, kasi ang pinagbabawal naman yung magiging campaign donor ka ng isang construction company na merong existing o nakikipagtransaksyon sa gobyerno. Kasi lumalabas dun, malamang meron kang maging influence o magamit yung pagtulong mo. Diba? Naging campaign donor ka eh. So ang lalabas ito, baka tumanaw ng utang na loob sa iyo. So baka bigyan ka ng maraming proyekto. At ito ay hindi, may conflict of interest lumalabas pag ganun. So ano ang pangyayari dito mga clear? Kasi, okay, puntahan natin ito ha. Puntahan natin tong news para mas ma-explain natin itong mabuti. Okay. Cheese Escudero off the hook. COMELEC finds no proof of alleged illegal campaign contributions. Okay, mga ka-clear, tandaan natin na meron kasing meron tayong tinatawag na doctrine, ba? Ito yung doctrine of separate juridical personality. Kapag ikaw ay may korporasyon at ikaw yung halimbawa officer doon, ikaw yung shareholder doon, ikaw yung miyembro ng board of officers doon or board of directors doon, iba kasi yung personality ng korporasyon at iba yung personality nung mga taong nagmamanage o yung bumubuo sa korporasyon. So yun yung tinatawag nating doctrine of separate juridical personality. May sarili kasing personalidad. May separate na legal personality ang isang korporasyon. Kaya nga kapag halimbawa, nakipag-transact kayo sa korporasyon at nagkataon na hindi tumupad yung korporasyon. Halimbawa, hindi nagampanan ng korporasyon yung obligasyon niya sa inyo. Hanggat hindi nyo mapapakita na in bad faith yung mga opisyalis nito, hindi mo mapapanagot yung mga opisyal ng korporasyon. Ang tangi lang mapapanagot for damages ay yung korporasyon.
Pero yung tao na bumubuo sa korporasyon, yung mga personal nilang pondo o sarili nilang mga deposits or assets, hindi mo yun magagalaw. Kasi nga, meron silang separate personalities. Okay? Distinct personalities. Ayan. So, sige, pag-usapan natin yan. Okay? Para mas malinaw. So, hanapin natin ito. Pahiram muna ng inyong blog. Okay? Ito, ayan, nasasabi dito. The doctrine of separate juridical personality is a foundational principle in corporate law which states that a corporation has its own legal personality, separate and distinct from its stakeholders, members, directors, officers, and other stakeholders. Yan. So, katulad ng sinabi ko, in short, kung ano man yung obligasyon ng korporasyon at hindi natupad at walang mapapakitang pandaraya, no? Yung mga opisyal nito, at nagkataon lang siguro na may mga dahilan kung bakit hindi na-comply yung mga provisions sa inyong naging kontrata, ang mananagot lamang ay yung assets. Kung may danyos kung merong karoon ng desisyon ng korte na kailangan managot ang korporasyon at hindi dinadawit doon na dapat din managot, no? Ang mga stakeholders, ang members or officers nito, mananatiling sa assets lang ng korporasyon kayo pwedeng makapaningil. Okay? Or kaya doon lamang sa assets ng korporasyon, pwedeng kunin yung mga danyos na nai-award ng court. So dito lumalabas din mga clear, ang naging decision dito ng COMELEC, ganun din. Meron pa ring separate juridical personality. Hindi daw kasi napakita rito na yung dinonate ni Mr. Lubiano ay galing sa korporasyon or indirectly ay mapapakita na kasama sa pagdodonate yung kumpanya ni Mr. Lubiano. So lumalabas ito, personal niyang pondo to. So kapag personal niyang pondo to, hindi siya magkakaroon ng violation sa pagdodonate, no? Kapag sa election, sa pangangampanya. At hindi rin naman daw na ipakita rito na yung mismong tao. Kasi pag sinabi nating natural person, yung tao mismo. So hindi rin na ipakita dito na yung si Mr. Lubiano mismo ay may sarili siyang kontrata sa gobyerno. So doon nakalusot. Kaya na-clear si Senator Chis Escudero. So tingnan natin dito mga clear basahin natin to. Okay? Basahin natin ang itong sa Politico. Okay. Commission on Elections investigators have recommended the dismissal of the case against Senator Francis Chis Escudero and his friend, contractor Lawrence Lubiano, over alleged illegal campaign contributions. Okay? In a 9-page resolution dated November 26, the COMELEC's Political Finance and Affairs Department recommended to the poll body the termination of this investigation as there being no evidence to support a complaint that Section 95C of the OEC or Omnibus Election Code was violated by respondents Lubiano and Escudero. So, puntahan muna natin. Ano na ba itong Section 95C? Okay, puntahan natin. Yan. So, ito po. Okay? Ang Section 95C, okay, kita na ba? Okay, kita na. Natural and juridical person. Ito pag natural tao mismo. Itong juridical, yung mga companies, partnerships, ganyan. Okay? Natural and juridical person. So lumalabas dito mga client, si Lubiano papalo dito sa natural. Hindi nakasama sa equation or sa radar or sa usapin yung center race construction. Okay? So kasi si Lubiano ang i-declare ni Senator Chis Escudero na contributor niya or donor niya. So dito tayo sa natural. Okay? Who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions,
subdivisions, or instrumentalities with goods or services, or to perform construction or other works. Okay? Okay, hiniram ko muna tong ano yata to post yata to ni Attorney Palsis. Okay, pahiram muna po Okay, mga ka-clean. So dito, sa sinasabi ng COMELEC, hindi nakitaan si Mr. Lubiano. Ha? Yung tao mismo, hindi yung kumpanya. Kahit siya man ay connected sa Centerways Construction, sa kumpanya, hindi nakita dito na indirectly, nag-contribute yung kumpanya. So napalabas dito na yung pera na i-donate na 30 million pesos ay galing lamang sa savings, sa assets, sa pera mismo ni Mr. Lubiano. At lumalabas din na itong si Mr. Lubiano, ang sarili solo niya, ay wala daw siyang kontrata sa kumpanya. Ang may kontrata kasi ay ang Centerways. Diba? So yun yung nagiging depensa mga ka-clear kapag naginamit na yung doctrine of separate juridical personality dahil magkahiwalay ang personality ng korporasyon at sa mga stakeholders or members or officers nito, talagang pwede siyang magamit as a defense. Diba? So, legal to. Walang magagawang pagrereklamo dito kasi yung paggamit ng doctrine of separate juridical personality ay nasa batas naman. So, yun po talaga. So, kahit sabihin natin, na iisipin man natin, mga ka-clear, na, posible namang hindi magamit yung pondo ng Centerways. Siya nga yung president Doon nga siya kumikita But still, sabi nga natin, because of that doctrine, hindi masasabi ng COMELEC. Lalo na kung walang mapapakita na kahit na indirect, indirect na relationship or indirect proof or na ang kumpanya ang nagbigay ng donasyon at ang kumpanya ang siyang nakinabang sa pagdodonate ni Lubiano. Ganun po yun. Sige, ituloy po natin yung pinabasa natin na news. Okay? Yan. The department noted, ito po, the COMELEC and Bank ordered the motu proprio, okay, yung Anbank, paimbestiga, kasi may dumating na news di ba? Na nag-donate nga daw si Mr. Lubiano, isang na may-ari ng contractor or official ng official ng isang construction company na merong direktang kontrata with the government, di ba? So, nagkaroon ng motu proprio investigation. Ibig sabihin, nagsarili na, kahit wala pa nagpa-file ng complaint, nag-motu proprio investigation na sila. Yan. At yun nga, was found that Lubiano was listed in, nakasama siya, dineclare naman siya ni Senator Chis Escudero sa SOSE niya na one of the campaign contributors for the 2022 national and local elections, NLE. Okay. Lubiano was found to have contributed 30 million pesos to Escudero. It added that Lubiano is the president of Centerways Construction and Development Incorporated. So, president, sabi nga natin, still, kahit president siya, may separate personality siya. Diba? Hindi sila iisa nung kanyang kumpanya. Okay? So, which has been cited by President Ferdinand Marcos Jr. as one of the 15 contractors. Okay, binanggit ito kasi sila yung mga 15 contractors involved sa flood control mess. Okay. Actually, mga clean, nung binanggit naman ng Pangulo to, sinabi naman niya, ito yung mga top contractors. Pero hindi naman niya sinabi na lahat yung guilty. Nadinig natin yon, di ba? So, parang gusto nating i-correct ng kote ito. Involved lang. Contractor lang sila, pero hindi naman lahat sila dyan involved sa flood control mess. So, medyo i-correct natin yan. Now, under the OEC, any natural and or juridical persons who hold contracts or subcontracts with the government are prohibited from making any campaign contributions to any candidate. Okay? The COMELEC said the respondent, ito na, Lubiano, in his personal capacity, in his personal capacity, neither shown to have any existing contract. So wala daw siyang kontrata, pansarili. May kontrata, yung Centerways. Pero siya, sarili niya, Lubiano, wala.
or subcontract, kahit subcontract, di siya nakikipagkontrata, for the supply of goods or services, nor that he is engaged in the performance of construction or public works. Thus, sabi niya, he could have committed a violation of 95C of OEC when he made contribution directly to the campaign of respondent Escudero unless there is contrary evidence that would show otherwise. So, yun. So, napakita, personal niyang pera, he contributed, and his personal capacity at siya mismo pansarili ay wala siyang kontrata sa gobyerno. Okay? So, yan po yun. Kung bakit napaboran si Senator Cheese, no, sa pag-iimbestiga na ito. So, sana maliwanag po ito at napapaikutan ba ang batas? Legal eh. Wala tayong magagawa doon kasi yun po yung nasa batas. At unless babaguhin nila yung batas, pero ito na po talaga eh. Ito po talaga ang nasa batas, ito po talaga sinasabi kung ano ba ang personality ng isang korporasyon, which is different, no, from the personalities of its members, stockholders, directors, officers. Pero may pagkakataon po na itong doctrine of separate juridical personality, nababaliwala po. Ito yung tinatawag nating piercing the veil of corporate fiction. So ito yung doctrine naman po na kahit na may doctrine of separate juridical personality ang korporasyon at yung mga stockholders to or officers, mababaliwala ito. Hindi po ito papanigan kung mapapakita nila na yung ginawa ng mga opisyal ay may kasama ng panloloko, may fraud, may abuse, may bad faith, to the point na para maiwasan ang kanilang obligasyon or makatakas sa kanilang obligasyon. So pag nakita po ng korte iyan at napatunayan nung nagdidemanda or nagrereklamo na, teka lang, yung mismong opisyal ang siyang gumamit ng pang-aabuso para maiwasan yung obligasyon nila. So hanggat wala pong naipapakitang ganyan at hindi mapapatunayan na may panloloko, itong piercing the veil of corporate fiction ay hindi po ito magagamit. Mananatili pa rin po at re-recognize pa rin po yung doctrine of separate juridical entity. At sa tingin ko po, yun ang nangyari dito sa naging desisyon ng COMELEC, no, sa pag-iimbestiga patungkol sa issue ni Senator Cheese Escudero na nagkaroon ng donasyon o nagbigay ng donasyon ang isang president ng construction company. So, hanggang dyan lang po muna tayo. Sana po napiliwanag natin mabuti. At sa aking palagay, yun po kasi ang nasa saad sa batas. Ginamit lang po ng COMELEC kung ano sinasabi ng batas. At mabuti nga rin po na sila yung nag-start ng pag-i-investigate para di naman masabi na mayroong tinitignan or rather, iba yung tinititigan sa tinitignan lang. So buti na nga po nagkaroon sila ng pag-iimbestiga at na-clear naman si Senator Cheese Escudero. And sabi nga niya, syempre, mas maganda po talaga, sabi ni Senator Cheese, na nagkaroon, no, ng decision na to, ng resolution na to, at nakita niya yung fairness. Okay? Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye!